Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit. Happy Sunday sa iyo, kaagapay! It's another brand new day. At sama-sama na naman tayo sa programa na kung saan may kwentuang hit. Ito ang Legit! Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, ang inyong paboritong AM station sa Mega Manila at ang paborito nyong tambayan tuwing Sunday afternoon. Ako po, si Arwel Mendoza. Of course, kung may Arwel Mendoza, mawawala ba ang inyong Kael ng Bayan, Kael Garcia? And that's right, kami po ang inyong makakasama, ang inyong companion this very moment para po pag-usapan, pagkwentuhan ang iba't ibang concerns, issues, and hanash ng mga kabataan. Ikaw man ay Gen Z, Millennial, or even yung mga adult with young at heart. Yun, mga pusong kabataan. Totoo yan. Lahat ay kasali, lahat dito ay belong dito sa programang Legit. And syempre, ang goal din natin, Kael, ay makapagbigay ng inspirasyon para maging legit na responsableng mamamayan. Yes. What a Tagalog term. Napakalalim. At syempre, maging leader in the future. So, kaagapay, sit back and relax. Magkape, uminom ng inyong paboritong drinks katulad namin na meron na ng mga tasa na may lamang. Parang every time, no? Oo. Syempre, tayo ay coffee lover. Syempre, laging... And lover in real life. Oo. Wait lang Medyo nabigla. Di ako ready do sa lover in real life. Hindi, lover tayo sa ating mga mahal sa buhay. Yes, that's right. Yun, sa kaibigan, sa pamilya, sa kaopisina. Naks. So, heart sa inyo. So, samahan niyo po kami hanggang 6:30 ng gabi. At alam mo Brother Arwel, Kuya Aruna, aside sa radio, they can also listen sa ating online streaming sa Facebook and YouTube. With the help of technology and social media, pwede nyo na kaming mapanood itong mga nagwagapuhan. Wow, totoo ba? That's a question puntahan lamang po ang ating social media sites na 702 DZAS FEBC Radio sa Facebook and YouTube channel. And of course, shout out din sa mga kaagapay natin na nakikinig sa ating official mobile app na FEBC PH. Kaagapay, wala ka pa ba niyan sa inyong app? Mag-download ka na kasi libreng-libre mong makukuha yan sa Google Play Store at Apple App Store. At kapag meron kanyang app na yan, hindi lang 702 DZAS ang mapapakinggan mo, kundi ang lahat ng regional stations natin dito sa FEBC Philippines. Of course, kaya naman kaunting lambing sa'yo kaagapay na huwag kalimutan na i-like, follow, share, mag-comment at mag-subscribe po sa anumang social media platforms ng DZAS, mapa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify, at any platform na available po kami para sa inyo. Kasi itong program natin para sa ito na kabataan. Tama yan. And speaking of share, kung meron kayong group chat sa inyong tropa, bakit hindi mo isend yung link ng ating live stream ngayong araw para hindi lang ikaw makapanood, pati na rin ang buong tropa. Dahil nga dito, Kael, sa ating program, ang goal natin pag-usapan nga yung iba't ibang issues or concerns ng ating katulad nating mga kabataan. And ngayon, Kael, medyo interesting, hindi lang medyo kundi interesting talaga ang ating kwentuhan for today dahil ang ating topic ay patungkol sa waiting. Paghihintay. Talaga namang excited itong ating kwentuhan dahil alam mo Kael, sa buhay natin talagang parte
ang paghihintay. Sa araw-araw, lagi tayo naghihintay kahit ngayong sa simpleng pag-order mo ng paborito mong drinks, coffee, milk tea, or burger. Kailangan mo pa rin maghintay lalo na sa pila, no? Kaya minsan talagang natetest yung ating karakter, ano? Exactly. Yung pagiging patient natin dahil talagang minsan kapag weekends talagang mahaba yung pila. Talagang kailangan natin maghintay. Pero before anything else, ikaw ba, kumusta yung season of waiting mo in different aspect of your life? Masasabi ko okay naman, nagtsatsaga naman. Talagang andun yung sabihin na nating waiting sa lahat ng mga bagay. Nandiyan yung love life. Nandiyan yung career. Nandyan yung iba pa. Marami akong hinihintay ngayon. So talagang maganda na mapag-usapan natin to ngayong araw, Kael. Totoo yan. Ikaw ba? Sino ba? Ay, hindi. Ba't sino? Ay, sorry. Sino ka agad? Kamusta rin ba ang season mo ng waiting ngayon? Actually, mahirap. Nahihirapan ako kasi as a results-oriented person, minsan nakakalimutan ko yung process. I always aim for the goal. So, parang kailangan makuha ko to kaagad. At aalamin natin yan later on para masolusyonan. Bakit ba ako nasasaktan? Bakit ba ako naiinip? Yung mga question na to na talagang ongoing to sa process natin bilang nasa season of waiting tayo. I agree. So, sa anumang pagkakataon at sitwasyon, Kael, there is a time for everything. Exactly. Ikaw ba, kaagapay, may hinihintay ka ba? Ano man yan? Kung ito na yung, kung ano yung mga bagay na gusto mong ma-achieve, yung mga long-time dream mo, di ba? Ang tagal mo nang inihintay yan or nasa waiting season ka na kung saan, inihintay mo si Dawan, ma-promote sa work, ano? So, lahat yan, merong proseso while we are waiting. Kaya kaagapay, about nga dito yung pag-uusapan natin. So, ang topic po natin this day is the beauty in waiting. May beauty pala sa paghihintay. So, title pa lang mapapatanong ka. Meron nga bang kinaganda yung paghihintay? Diba? Kasi sa totoo lang, nakakainip ang paghihintay. Kaya naman yung traffic nga nakakainip eh. Oo na. Grabe naman kasi, isipin mo ako from Angon na Rizal. Lagi akong bumabiyahe, gigising ako ng 3 a.m. So kailangan makaprepare na ako ng 4 and before 5 kailangan ko nang gumayak para makarating ako sa opisina ng before 7 a.m. So ilang oras ang inaalat mo sa biyahe? Oo. About 2 hours. Wow. Grabe 2 hours kang maghihintay. Kasi parang ba ngayon sa Ortigas Extension, dito sa mga taga Manila, parang embudo traffic. Totoo yan. Lalo na kapag pa-weekend na. True. So, shout out sa mga kaagapay nating araw-araw na naghihintay sa gitna ng traffic. Ang masasabi na lang namin sa inyo inhale, exhale. So, speaking of beauty, balita ko meron tayong makakasama ngayon. Oo naman. Ito naman talagang ang ganda ng story. Ayun, kaya pala beauty. Oo. Not just in the topic na beauty yung in waiting, pero personally maganda rin na. May pag-promote na gaganap. So without further ado, so to help us understand our discussion this day, our guest is a graduate of BS in Speech Pathology from UP Manila in 2014. And alam nyo ba na nag-serve siya as certified speech pathologist sa isang private school, sa isang clinic, and of course sa community setting. Naging bahagi rin siya ng part-time college instructor sa De La Salle Health Sciences Institute for 2 years. At noong 2019, nag-full-time siya bilang isang campus missionary. Wow! At alam mo ba rin? Yan. Nitong 2019, December 2022 pala. Ayan, 2022. Oo, last year lang. Last year lang, fresh na fresh. Kakakasal lang niya. Sana all. Diba? Alamin natin yan yung process ng kanyang story ng kanyang paghihintay. Yes. So, welcome na natin. Ayan, makakasama na po natin ang ating guest this day. Walang iba yan kung hindi si Miss Razel Liotero Talentino. Hello, Ate Ray! Hi! Ayan, hello everyone. Hello, Kael. Hello, Aru. Ayan, nakaka-pressure yung introduction nyo. Yes! Pero, nakaka-pressure yung maganda. Joke lang. Ayan, pero maraming salamat sa imbitasyon, to be a part of this. So, nakaka-excite
na yung mga mapag-uusapan natin, no, ngayong hapon about waiting. Oo, kami rin ay nagpapasalamat, Ate Ray, sa iyong availability and willingness na makakwentuhan ka namin dito sa Legit. But before tayo mag-start sa ating kwentuhan, baka may gusto ka munang i-shoutout. Ayan, sige. So, dahil na-mention ni Kael na I am serving currently as a full-time campus missionary. So, shout out sa Every Nation Campus Antipolo family namin. So, hello kung nasan man kayo dito sa Antipolo. So, sana mahal niyo pa rin ako after this interview. At sana, di ba, ma-inspire kayo. For sure, naririnig na nila to minsan sa akin. Kaya, ayan. So hello sa inyo. So, Kael, sige, simulan na natin ang ating kwentuhan. Eto si Atre, napakaganda ng kwento ng Season of Waiting na to. Kasi talagang yung mga pinopost niya, nababasa ko yung Season of Waiting niya. And para sa ating topic nga natin this day na about sa waiting. Eto Ate Ray, ikaw ba personally, how do you handle the feeling of anticipation and waiting for something important? Is it really necessary sa buhay natin yung waiting? Gaano ba kahalaga ang paghihintay? Yeah. For me, siya like, it's waiting is inevitable. Parang kumbaga wala po tayong choice. Whether we like it or not, required tayo to wait. Required tayo to wait in line kapag order ka sa Jollibee or order ka sa favorite fast food chain mo, or kapag maghihintay ka na lumabas ang results ng exam, or lumabas yung grades mo. So, kailangan mo talagang maghintay. And, of course, aminin naman natin na hindi naman talaga siya madali. But, definitely, marami tayong matututunan whenever we go through that process or go through that journey of waiting. So, it's very important sa growth natin as a person and even as a Christian, as a follower of Jesus. Sobrang important ng waiting talaga. Ate Ray, sa tingin mo, bakit maraming mga tao, lalo na ang mga kabataan, bakit marami sa kanila inip at nag-i-struggle sa paghihintay? Wait lang, kasama ako dun. Actually, lahat tayo. Baka po hindi lang sila, baka tayo rin, no? Mga bata pa naman po tayo. Ayan. Pero, I feel like malaking factor din kasi yung culture na meron tayo now, or maybe the technological advancements na meron tayo. Everything is instant, like lahat accessible sa phone natin. Order ka ng pagkain, order ka sa online shops and all that. Parang lahat talaga sobrang accessible na nila. So with that, parang it affects rin yung tayo. Yun nga, I mean, not just the young people, but even us adults, parang naapektuhan din yung natin, yung ability natin to really wait for the right time, to wait for that appointed time na marireceive na natin yung, maybe that's a prayer that we're asking for, we're believing for, or maybe that's just a simple parcel na hinihintay natin na dumating sa doorstep natin. So, I feel like malaking factor yung culture, yung technology, yung mga nakikita natin sa social media, and everything else. So, Minsan nga nasusubok yung paghihintay natin, lalong-lalo sa social media. Kapag nanonood tayo ng mga videos, tapos biglang may lilitaw na ads. Na minsan, minsan na-aasar tayo, minsan na babad trip tayo. Ba't ang haba-haba naman tong ad na to? So talagang doon pa lang may challenge na, Ate Ray, sa paghihintay. Yes, that's true. And siguro kung i-relate natin sa mga young people, for example, parang we just came from a pandemic, online classes sila, tapos syempre, ang critical doon is the internet connection. So, di ba, yung paghihintay, halimbawa, biglang nawala ng internet. Yung paghihintay ng mga estudyante for the internet to go back para makabalik sila sa klase nila. So, really, meron talagang kasamang, frustration, meron kasamang impatience dun sa part na yun. So, siya, inevitable din kung magkakasama din siya sa process. So, speaking of waiting, Ate Ray, diba? Kasi nga sabi mo kanina, waiting is inevitable and no one is exempted
'Di ba? Para lahat tayo dumadaan sa proseso na 'to. And it really affects yung culturally, yung mga pinagdaanan mo sa family mo and your siyempre yung mental health din. And sa iyo ba, sa mga pinagdaanan mo, meron ka bang ginawang mga strategies na nakatulong sa iyo para maproseso mo or ma-manage mo yung season of waiting? Siguro, to be specific, Ate Ray, saang aspeto ng waiting ka talagang na-challenge? Okay. Actually, I can share 2 stories. Siguro first one is when I entered the ministry full-time. I first received the call from the Lord to enter the ministry way back, I think 2017. Tapos, it was only 2019. 2 years later na natuloy ako, na nakapag-start talaga ako in the ministry. So, for me, parang those 2 years, baka siyang mabilis, pero matagal din siya, parang ganun. So, and dun sa period na yun, sa 2 years na yun, ang daming nangyari. Parang, I also came to a point na, parang I almost gave up on that calling that God gave me. Or parang there was already a thought in my head na, baka ako lang yun. Baka ako lang yung may gusto na mag-enter in the ministry. Baka hindi naman siya from the Lord. But then, of course, parang God still made a way to fulfill the calling that He has given me during that time. So, nung akala ko, wala na, ile-let go ko na yun, yung pinangako sa akin ng Panginoon in 2017, gagawin pa pala niya, again, in His perfect time. So, it took 2 years. It wasn't an immediate answer from the Lord na when He gave me the call in 2017, na He dropped in my heart the desire na I will be ministering to the students full-time. Hindi siya nangyari overnight na parang, the next day, full-time campus missionary ka na. Parang gano'n. So yeah. And then, another one would be, when I was waiting na for my future husband. Yeah. So, yun. Yan talaga Parang yan talaga yung topic na gusto nyo hindi naman. pag-usapan. Hindi naman. But yeah. I want to share lang din. Parang in 2015, I actually started to write letters for my future husband. Kahit hindi ko pa siya kilala. So, that was 2015. And I only met my husband now, 2021. Oh. Yeah. So, haba ng time span, Yes. Yes. Tapos again, may season ako noon na parang, kasi may desire ako noon in my heart na, Lord, I want to get married at 26. Yun yung prayer ko. Yun yung conversation lang namin. Lord, I want to get married at 26. Ate Ray, if you don't mind, medyo na-curious lang ako. Ano ba yung laman ng letter na yun? Okay. Wait. Well, from that first letter, parang nakikipagkwentuhan lang ako sa kanya. But again, ang naka-address siya, dear future husband. Like, I don't know who you are, I don't know where you are, I don't know paano tayo magmi-meet, magkakakilala, but parang nung time na yun, parang it was just me casually, like, telling myself, parang tell myself about him. I'm telling ini-introduce ko yung sarili ko sa kanya. Nagpapakilala ko sa kanya. Nagkikwento ako sa kanya about anong nangyayari sa buhay ko right now. Parang ganon. So, yeah. And then, yun nga, parang many years later, tuloy-tuloy yung pagsusulat ko ng letter sa kanya. Kahit na wala pa akong clue. Parang, Lord, darating ba talaga tong person na to and all that. So yes, and then yun nga, parang I was asking God, the Lord, I want to get married at 26. Na I remember, parang whenever I would have my birthday, kunyari magti-23 ako or magti-24 ako, part ng prayer ko kay Lord, parang, Lord, wala pa ba? Malapit na ako mag-26. As in, yun po talaga. As in, honest conversation with God. Lord, malapit na ako mag-26. Parang, I don't think naman na madalian to. Na parang gusto ko naman maging kaibigan ko muna siya, makilala ko siya, bago kami mag-enter dun sa season na yun. So, habang papalapit ako sa age 26,
I remember parang I turned 25 nito eh. I remember parang sa salubong ng birthday ko, I was just praying to God. And then during that time, like I felt a sense of, like, grabe, I felt a sense of contentment na parang for the first time, compared sa nung mga nakaraang taon na ang hinahanap ko or ang ina-ask ko lagi kay God, love life. Pero that night, parang alam ko lang na, Lord, kahit wala yun, okay lang ako. Kasi I know that I am fully satisfied in you, na I can find my full satisfaction, I can find my complete contentment in you. So, that night, I surrendered my timeline to God. So parang sabi ko noon na, Lord, kung hindi mo talaga will na 26 ako ikasal, edi okay lang. Parang I will just trust your timing. I will just trust your plan for me. So, yun. Ang nangyari, like, nung nag-26 ako, tapos nung nag-27 ako, parang wala. Parang hindi na siya something na I was desperate for compared nung younger years ko na, Lord, ang tagal, nasa na, parang ganun. Wala na siya. Parang that time, I just fixed my eyes on God and on the calling that He has given me. Parang tinrust ko na lang talaga na if God wills it to happen now, then He'll make a way. So I got married last year. I was 28. So 2 years. 2 years after nung pinagpipray ko na timeline. So yeah. And for sure, yung paghihintay mo ay talaga namang worth it dahil worth it. natagpuan na si The One. Amen. Worth it. Grabe. Yan ang storya ng masasabi natin na kapag naghintay ka, talagang the best yung makakarating sa'yo. Diba? Kung ano yung ine-expect natin habang naghihintay tayo, kapag dumating, mas maganda pa pala kesa dun sa ine-expect natin. Yan. Just to go back to my question first, kasi you have answered Kuya Aru's question regarding sa aspect ng waiting mo. But in this season of waiting, where many people is really having a hard time or frustration nga dahil sa pag-wait, ano yung specific strategies na ginawa mo aside sa pagsusulat, sa pag-enter sa campus ministry, aside from that, ano yung ginawa mo specifically to handle this waiting season mo? During that time, yun, I was just really focused sa season ko nung time na yun. I mean, yes, waiting is there. Parang the journey of waiting is there. Pero, I know that time na hindi lang naman yun yung pwede kong gawin. Na kumbaga parang yung may term tayo nun like it's either you're actively waiting or you're passively waiting. Passively waiting meaning you're just doing nothing. You're just waiting for it to come. Pero yung actively waiting, you're doing something purposeful even as you wait. So for me, yun yung parang ni-remind din sa akin ng Panginoon na, Ray, sige, you wait, you trust me, you pray, you desire that, you have that desire, but at the same time, I want you to focus on the season where I have placed you right now. I want you to focus parang on the relationships that I have put in your life. I want you to focus on the things that I am calling you to do. So, more on ganun, parang it's not me dwelling on the idea na I just have to wait for something or I just have to wait for someone. Pero, I'm waiting, pero may iba pa rin akong ginagawa. May iba akong pinagtutuunan ng pansin, ng attention, ng energy ko. Parang ganun. So, tama yung sinabi mo, Ate Reno, kasi may mga tao talaga, they are waiting, pero possibly, tambay lang, walang ginagawa, walang action. And napakaganda nung sinabi mo na actively waiting. Kasi ito yung talagang challenge sa karamihan. And personally, ang hirap ng walang ginagawa. Totoo. Diba? Oo. So ikaw ba, Brother Aru, parang Kuya Aru, may mga experience ka ba na you're doing something purposeful para dun sa hinihintay mo? Oo naman. Actually, nandito ako ngayon sa season na yon na tama nga yung sinabi ni Ate Ray na
actively waiting. Mm-mm. Mahirap kasi yung passive ka lang yung parang Right. para mo siyang mako-compare sa story ng pambata si Juan Tamad, 'di ba, na parang nasa ilalim ka lang ng puno, nag-aantay ka lang na malaglag yung bunga. Hindi dapat tayo ganun Yes. Kaya ako nandun ako sa process na yon na as I wait sa iba't ibang aspeto ng buhay ko, inaayos ko rin yung sarili ko. Correct. Kumbaga ina-upgrade ko, kumbaga dinadivert ko yung sarili ko sa mga bagay na makabuluhan at may purpose. Kasi lahat naman tayo may purpose sa life And as we wait, napakaganda na ginagawa natin kung ano yung purpose natin. Para kapag dumating yung perfect time doon sa inihintay natin, yun na, ready tayo. Ikaw ba, Kael? Actually ako, nandun din ako. Pero totoo na, actively waiting din naman. Baka sabihin ng mga viewers natin, baka si Kael passively waiting yan. Nag-aantay na lang. Hindi po mga kaagapay. Like them, si Ate Ray and si Kuya Aru, actively waiting ako. May ginagawa ako. Kasi for example, sa relationship, yan. Ang hirap pumasok sa isang relasyon na kung ikaw mismo ay broken. Kasi pareho kayong magiging broken. 'Di ba? So, ayusin mo muna yung sarili mo, i-fix mo. Kasi personally, hindi pa ako ayos. Madami pang dapat gawin sa akin. So, para tayong isang masterpiece na kailangan hayaan mo yung creator mo yung mag-weave sa'yo, mag-create sa'yo, ilagay yung talagang mas magandang puzzle piece para mabuo ka. Kasi yung tao, hindi siya makakapagpuno sa'yo, but the great I am. Diba? Totoo yan. And gusto ko nga yung sinabi kanina, yung shinare kanina ni Ate Ray sa paghihintay, na talagang andun yung proseso, dumaan siya sa proseso, and ito na, nagbunga, and nakamtan niya na yung mga matagal niyang hinihintay. Kaya nakakatuwa na makarinig ng mga ganitong stories para ma-encourage tayo na ang paghihintay, hindi po masama yan. Kundi yung paghihintay as we wait, natuturuan tayo na mas maging maayos, maging better person. And yun nga kumbaga parang as we wait, talagang natututo tayong maging kontento. Dumating nga si Ate Ray, 'di ba, sa prayer niya na, Lord, kung wala talaga, di go. As long as kontento na ako sa iyo. So yung mga nakukuha ko na talagang there is beauty in waiting. Correct ka dyan. At saka nabanggit ni Ate Ray kanina, kasi nga dahil sa technology natin right now, talagang yung iba umaasa sa instant gratification. Ayun. Parang instant noodles na buhusan mo lang ng mainit na tubig, in 3 minutes, luto na. Pero hindi nila alam, mas may in big picture, may mga issues and concerns na dapat talaga hinaantay ng mas matagal. Diba, Ate? What can you say to those people na nag-undergo ng instant gratification, na nagde-deal sa ganong bagay? Yeah. Again, parang we can't really blame parang those people na may challenge in that area, na parang dapat lahat instant, dapat lahat nandyan na kaagad, ganyan. But we also have to remember na may magandang madudulot yung process ng paghihintay. Like for example, in terms of waiting, parang ang naiisip ko kasi dyan talaga, parang pag nagtanim ka ng seed, didiligan mo yun, lalagyan mo ng fertilizer, aalagaan mo siya. But it will grow dun sa, sa timeline talaga na nakaset siya or nakadesign siya mag-grow at magbunga. So, hindi siya something na makukuha mo yung bunga kapag right after mo tinanim, right after mo pinlant, nandyan na kaagad. So, I feel like parang for those people na may ganun, dadating yung time na malalagay sila dun sa situation na wala talaga silang choice kundi mag-wait. And parang hopefully na as they go through that, they will also be able to see parang yung process na nangyayari or yung process na underneath or parang underneath the waiting. Like there is a beautiful process that's actually happening. So for now, parang dahil nga everything is instant, parang at the edge of our fingertips, konting type, konting click mo lang, parang nandyan na lahat. Pero kapag nalagay tayo dun sa situation na wala tayong choice kundi maghintay, I'm sure parang they will learn a thing or two from that situation. Ayan
mga kaagapay, sana marami kayong nakukuha ngayon dahil napakamalaman ng mga insights. At iba talaga kapag you are sharing your own experience. Exactly. Talagang ramdam mo yung hugot na talagang talagang may beauty. And there's really authenticity from her story, diba? Oo, pero ito yung tanong namin, Ate Ray. Sa mga sitwasyon, lalo na pag tayo naghihintay, ano yung mas challenging? Yung naghihintay kang mag-isa or when you are waiting with others, at bakit? Yeah, ako po, introvert ako, pero mas gusto ko mag-wait. Mas gusto ko maghintay na may kasama. Yan. Kasi, pero it's a different thing when you're waiting with other people. Kasi, number one, hindi boring. Para meron kang kasama, meron kang kasabay dun sa season na yun na naghihintay kayo. And again, parang you being part of, a community or a group of people na alam mong nagwe-wait din for something. Parang it's an opportunity then for you to be an encouragement to one another, to speak life and to speak faith, to stir up faith sa isa't isa. Especially, again, dahil tao lang naman po tayo, kapag dumarating yung panahon na, or yung mga moments na naiinip tayo, or nadi-discourage tayo, na parang, nakakapagod maghintay, wag na lang kaya. But then, because you are waiting with other people, parang these people can actually remind you, bakit ka ba naghihintay in the first place? So, yeah. Yun. Ang ganda. Totoo yun. Kasi kahit ako, mas gusto kong nag-aantay na may kasama. Para bang is really... Sino bang gusto mong kasama sa pag-hint? Kayo. Wow! We are all in this together. Yeah. Hindi kasi, di ba, parang ang saya maghantay pag may kasama ka. Pag nasa pareho kayo ng season. Kasi really, you're having a hard time to paddle a boat kung ikaw lang mag-isa. Pero kung may kasama ka, magiging madali at mas mabilis, diba? So, kaya maganda may mga accountability partners tayo. Tsaka ang sarap din na na maghintay ng may kasama. At the same time, sabay kayong nag-grow. True. Sabay kayong natututo. Sabay kayong nagmamature. Ang saya kayo ng ganun. That's true. Oo. Yes. So, mga kaagapay, sana marami rin kayong nakukuha mga takeaways. Talagang napakarami. Ako personally, ang dami ko na nakukuha mga lessons and great insights from Ate Ray. Pero for now, break muna tayo. Yes. Prosesa muna natin. Hinga muna tayo. Hinga muna at coffee break muna or milk tea. Break ka muna dahil sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy pa ang ating kwentuhan with Ate Ray. So magbabalik tayo. Stay tuned dito sa programa na kung saan ang kwentuhan ay hit legit. We'll be right back. Kaagapay, muli po nagbabalik ang iyong paboritong himpilan, 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay active member ng KBP, yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ito nga, nandito pa rin tayo sa kwentuang hit, ito ang Legit! Ako pa rin po si Kael Garcia. At ako naman po si Arwel Mendoza. And we're down to the last part of the program. And syempre, kasama pa rin natin ang ating special guest na si... Miss Rizel Yotero Tolentino. Hi, Ate Ray! Hi, Ate Ray! Hello! Ayan, we're back. Inom ka na ba ng iyong coffee or drink? Tubig. Oo, talagang. Oo, yung first part ng ating kwentuhan talagang siksik. Ang laman, grabe. And ngayon nga, ayaw man natin, pero nasa last stretch na tayo ng ating program. So, eto na, Ate Ray, ipagpatuloy natin ang ating Q&A portion. Wow, parang pageant. Alright. So, Ate Ray, sa season of waiting mo, ano ba yung mga some ways para mas mapadali at mas ma-enjoy natin yung season of waiting at syempre maiwasan natin yung period na mapoprostrate at madidepress tayo? Yeah. I think na-mention ko siya kanina, no, about yung active waiting tsaka yung passive waiting. But parang in more specific terms, like I encourage all of us who are in that waiting season to do something fruitful. To do something purposeful in that season of waiting. If you're a student,
kung naghihintay ka ng love life, mag-aral ka muna. Mag-aral ka muna ng mabuti, di ba? Matuto ka muna na maghugas ng pinggan. Correct. Ito, ganyan. Correct. So, something purposeful, something fruitful, serve your family, preach the gospel to your classmates, to your friends, get to know the Lord more, get to know the Lord deeper. So, it's something that, that you can do to make that waiting season not frustrating, pero something beautiful na you can do as you wait. Siguro, tas secondly, there are a lot of us kasi, ako, again, guilty din ako doon at one point ng life ko na yung we are rushing to be in the next season. Pero I hope na kung nasa ang season or kung anong season tayo nilagay ng Panginoon right now, we will be grateful for it and we will acknowledge na mayroong ginagawa ang Panginoon in this season, na we will not rush parang to go to that next season. Para siyang, again, yung illustration kanina, no, about the seed, about planting the seed. So, kapag tumubo na yan, kapag namunga na yan, syempre, kapag lumabas yung bunga niyan, hindi pa naman kaagad yan hinog. So, minsan, nagmamadali tayo, kukunin na natin yung bunga kahit hindi pa siya ready, hindi pa siya masarap, hindi pa siya edible kainin. Yeah. So, I hope that we will really take the time to enjoy that process of growth, that process of waiting. Kasi, merong ginagawa ang Lord natin, parang even as we go through that. Tapos lastly, you can surround yourself with people who are also, enjoying that current season where you are. So, yun nga, parang yung question kanina na, mas enjoy mo ba mag-wait mag-isa or mag-wait ng may kasama? So, dun ka na sa i-surround mo yung sarili mo, with okay, you have accountability partners or you have people in your life na kapareho mo ng season, di ba? So, kapwa mo estudyante or kapwa mo young professional. So, do things together, do purposeful things or fruitful things together, and be grateful sa kung ano man yung ginagawa ng Panginoon dyan sa season na yan. And hopefully, as you do all these things, may enjoy mo yung waiting. Parang you won't even parang feel na, shucks, ayoko na maghintay. Parang ayoko na. Gusto ko nang magmadali, gusto ko nang mangyari kung ano man yung gusto kong mangyari. So, yeah. Ang ganda nung sinabi ni Ate Ray kasi totoo nga, i-enjoy mo yung season na meron ka ngayon. Kung ikaw ay estudyante, nag-aaral pa, pagbutihin mo yung pag-aaral mo. At mag-aral maghugas ng pinggan. Kasi parang papasok ka sa relationship, hindi ka marunong maghugas ng pinggan, hindi ka marunong magligpit ng higaan. Tama. Paano yun? Hindi pwedeng love lang, ha? Oo, diba? Tama. Kaya sa mga kabataan, diba, encouragement natin na pag-isipan, pag-isipan talaga, hindi lang basta puso palagi ang inuuna. Yes. Binigyan tayo ni Lord ng mind. Mas mataas siya sa puso. So, kailangan pinapairal din natin siya anytime, di ba? Every time, di ba? Oo, kapag puro puso, talagang madideceive ka. Di ba? Dahil ang emotions ay talagang deceiving yan. Na kapag hindi natin sinamahan ng logic, ng pag-iisip, minsan talagang madadala tayo sa hindi magagandang mga bagay. Pero, eto, Kael, as we end, bago natin hingan ng words of encouragement, si Ate Ray sa mga katulad nating waiting. Yeah. Ikaw ba, ano ba ang takeaway mo from this episode? Ano ba yung mga natutunan mo or na-realize mo na gusto mong i-share sa ating mga kaagapay? Actually, napakaganda ng topic ng waiting. Kasi I remember, Ate Ray, noong 2016 sa Right Now, nagsulat ako. Ang title ng sinulat ko is Waiting is the best thing. Uy! May about dun sa studies, sa career, sa breakthrough, sa love life. Pero ang hirap pala nung nagsusulat ka pero sa sarili mo hindi mo ma-apply. That's true. Binawi na ni Kael. Diba? Ang hirap, guys. Kasi tawag dito, hindi kasi, ako kasi, Ate Ray, personally, results-oriented person ako. So, gusto ko ma-achieve yung goal. Minsan nakakalimutan ko yung detalye, yung proseso. So, minsan, kapag hindi ko siya na-achieve in this span of time,
malulungkot ako, mapoprostrate ako. And at this very moment, yung mga sinabi ni Ate Ray, nagkaroon ako ng realization na hindi lahat ng bagay merong instant gratification na makukuha mo kaagad. May mga season ng bawat bagay. So, it is for us na magkaroon ng actively waiting sa season na yon. May gawin ka dapat, hindi lang pwede kang papetiks-petiks. Kung ikaw ay kabataan, millennial, Gen Z, young at heart, ano man generation mo, para sa atin itong waiting na to. Kasi walang exempted sa topic na to. Lahat tayo nasa iisang circle na kung saan nag-wait. And my encouragement to you guys na sana sa paghihintay natin, aside from actively waiting, ipag-pray natin kung ano man yan. Sa school man yan, sa grade, sa relationship, sa career. Kasi at the end of the day, parang His will be done naman eh. That's the purpose, diba? Why we are doing all of these things. Oo, totoo yan. Ako naman, ang takeaway ko dito, kasi pag sinabi nating maghintay ka, merong connotation na negative eh. Ano ba yan? Maghihintay na naman ako. Ayoko niyan. Pero dito sa ating pinag-uusapan ngayon, mga kaagapay, talagang there's a beauty sa paghihintay. Ang dami nang na-share sa atin ni Ate Ray, nung benefits, yung magandang bunga ng paghihintay. And sa akin, na-realize ko na tama lang na nasa season pa rin ako ng waiting kasi I believe na andun ako sa actively waiting. Yes. And tuloy-tuloy pa rin naman yung mga ginagawa kong mga bagay na talagang with a purpose dahil nakakatulong yun eh para mas maging better na ako, maging better Aru, maging better person na kapag dumating na yung araw na pinakahihintay ko, eto na, prepared na ako, ready na ako to grab it. Mapatrabaho man yan or ano pa man, love life, talagang matututo tayo na maging makontento. At saka nakaka-develop din siya ng humble heart kapag naghihintay tayo kaysa dun sa mga bagay na minamadali natin. And I agree with Ate Ray na kapag hindi pa hinog, wag mo munang piliting kunin. Kasi for sure, mapait yon. At yung pait na yon, nako, talagang maaaring hindi maganda ang mangyari or kahihinatnan. So, mga kaagapay, kung ikaw ay nasa waiting season, daanan mo lang yan. There's a process, 'di ba? Trust the process kasi ang paghihintay, alam mo ba, is an act of faith. Yes. Waiting is an act of faith and you trust the Lord. Kasi makikita natin dito sa pinag-usapan natin na kapag naghihintay ka, talagang pinagkakatiwalaan mo si Lord. Lord, ko bahala dito. Ako, maghihintay lang ako. And maraming story sa Bible, di ba? About paghihintay. And talagang nakita natin na lahat ng paghihintay nila ay naging worth it. And siguro, before I end sa aking sinishare ngayon, kaagapay, maging anak ng waiting ka. Anak ng waiting. Anak ng waiting. Mag-wait ka dahil there's a beauty in waiting. Alam mo, Kuya Aru, bigla akong napaisip. Mapapatanong ako kay Ate Ray. Ate Ray, sa maikling time, ano ba yung naging reaction ni husband mo nung nabasa yung mga letters na sinulat mo? Oo nga pala. Diba? Kasi parang nakaka-excite eh. 2015 then 2021 kayo nagkakalala. Anong reaction niya? Oo nga. Yeah. Actually, the first time that I shared to him na, yun nga, may mga letters pala akong sinulat years back, nung day na sinagot ko siya. Wow! Nung day, kasi syempre parang, yun na nga, di ba, 27, I think, nung time na yun. Tapos, kumbaga, meron na rin akong na-receive na peace from the Lord na, ito na to, hindi lang siya kilig-kilig, hindi lang siya temporary or short time, ganyan. Pero I know na, parang this is for the long haul. Na doon na rin naman kami papunta, yung direction namin. That's why, when I said yes to him to be in a boyfriend-girlfriend relationship, kasi yung husband ko ngayon, ma-letter din kasi siya. Nung time na nililigawan niya ako, nagbibigay na siya ng mga love letters. Tapos yun, ang galing lang din ng timing, tsaka ng orchestration ng Panginoon. Kasi little did he know na ako rin pala, nagsusulat din ako ng love letter. Wait na, kinikilig naman ako dito.
Ay, sorry na. Alam mo, Kael, after nitong episode na to, gumawa na rin ng letter. Oo nga eh. Simulan nyo na po. Simulan nyo para na. may ipapabasa tayo. Oo. Di ba? Para meron. Tama. To my future wife. Yes! Do you? Hindi pa man kita kilala. Oy, malay nyo naman, di ba? Sobrang ma-appreciate nila yan. Kaya gawin nyo na po after this episode. So anyway, so yun. So nung day na sinagot ko siya, nagsulat ako ng letter, yung parang yes letter ko. But at the same time, I gave him, I read to him 3 more letters pa eh. Tapos yung 3 more letters na yun, yun na yung nagde-date back to 2015. And then, yung parang namili lang ako ng letters na may mga iba doon, yung content niya, parang yung about waiting, parang may mga prayers din ako doon ng waiting, parang I wonder, kailan ka dadating. May mga ganun akong linyahan that time. So, nung binasa niya, nakita niya yung date, October 10, 2015, takang-taka siya, parang, bakit 2015 to? Tapos nung binabasa na niya yung letter, ayun, parang that's when he realized na, oh wow, parang you have been praying for me kahit hindi pa tayo magkakilala, kahit hindi pa tayo nag-meet. So, yeah. So, ayun. Yun po yung pakilig entry natin for today. Kami rin kinilig eh. Kinilig. Grabe, Ate Ray. Ngayon ko lang nalaman yan. And thank you for sharing and trusting us na marinig yung story na yan. Mm-hmm. So, para to sum up our discussion, Ate Ray, so, ano po ba yung message nyo sa ating mga kabataan at sa iba pang generation na dumadaan ngayon sa kanilang waiting journey? Yeah. So, sige, for all the students or for all the young people na nakikinig sa episode natin today, we acknowledge that waiting is hard. So, hindi lang paghihintay sa love life, but maybe there are some students here na kunyari, parang naka-experience ng delay sa schooling nila. So, naghihintay sila parang kailan ulit sila makakabalik sa school, or maybe parang ang hinihintay nila, magkaayos yung family nila or yung parents nila. So, alam mo yun, parang, and again, we acknowledge na it can be hard, it can be frustrating, it can be discouraging, but I want all of the listeners to know and to be reminded that there is grace in the waiting, na merong pinoprovide na grace ang Panginoon even as we wait. And parang na-mention kanina ni Aru, na we can trust that God will bring us through or carry us through that waiting season, remembering the different characters in the Bible who also had to wait for a very long time. Naiisip ko ngayon si Abraham and si Sarah, ilang taon sila. Ilang taon na sila, napakatanda na nila nung nagkaanak sila. But again, because they trusted that God will be the one to fulfill the promise that He gave, they were able to wait somehow, at least, 'di ba, bago nila gawin yung nakita natin yung result din ng impatience ni Sarah during that time. But of course, parang again, in the waiting, God will give us the grace. And siguro remembering then one passage from the Bible in Ecclesiastes 3, sabi doon, 'di ba, everything is made beautiful in its time. So we want that. Parang yun yung dinidesire natin. Na Lord, I want that perfect and beautiful timing for my life. And so if we truly desire that, then we have to wait. We have to wait patiently. We have to wait in faith. Ayan, yung trusting the Lord talaga and putting our faith in the Lord. And yung na-mention kanina pa natin paulit-ulit na sinasabi na worth it yung paghihintay. But I want to add, or I want to end, na you don't just wait, pero you wait on the Lord. Yes. You see, kasi waiting on the Lord, it's worth it. Parang you wait on the promises of God. You wait on God to fulfill the promises that He has given you. All those prayers that you have uttered, again, alam natin na once or as long as it's according to the will of God, He will make it happen. He will answer it in His perfect time. Yes. So, and with that, Ate Ray, thank you. Maraming salamat sa iyong
sharing ng iyong mga legit insights about waiting. So yan mga kaagapay, nawa ay marami kayong mga nakuha, mga takeaways, mga lessons, at hindi lang nakuha, nawa ma-apply nyo rin yan sa inyong mga ginagawa, lalo na kung ikaw ay nasa season of waiting. So that's it for our episode, mga kaagapay. Maraming salamat sa pagsama nyo po sa amin ngayong hapon dito sa Legit. Yes, alright mga kaagapay, kung kayo po ay may natutunan sa kwentuhan natin this day, paki-comment na po yan sa ating comment section. Paki-share po itong live streaming natin sa inyong mga group chat para mas madami pang maabot yung ating broadcast. At syempre, may matutunan about sa season of waiting, sa beauty in waiting. Sa true. Alright, magpapasalamat tayo sa tumulong sa atin sa broadcast na ito, sa ating kaagapay sa ProdTech na sina John B. Reyes, Nathaniel Peralta, Benjo Marano, Reggie Villena, sa Radio TV. Oo, salamat kay Raymond Paner. At sa ating bagong kaagapay na si JP Ortega. Hello, JP. Ayan. At syempre, salamat din sa ating mga magigiting na kasama sa Bocaue Transmitter site. So muli, ako po si Arwel Mendoza. At ito naman po ang inyong Kael ng Bayan, Kael Garcia. Until then, see you next Sunday para sa kwentuhang hit Legit! Bye! Legit! Kabataan naman ang hihirit. Legit! Usapang from the real source. Legit! Mga kwentong hit. This is it. Legit!